Samahan ako dito sa doktor. Kasi babasahin ko rin yung result para dito nabasa ng doktor. Kung ano ba sa sitwasyon ng ano ko. Sitwasyon ng ano ko ng dito ako. Pasok na ako dito. Result ko. Guys, katatapos ko lang dito bumili ng gamot. Mahal ng gamot, guys. Hindi ko na binili lahat. Dito ako sa Mercury sa San Pedro, sa may Pasita. Guys, tatawid na ako. Tawid na ako sa sobrang mahal ng gamot ko. Walang binili ko. Tatawid na ako. Doon ako sasakay sa kabila. Guys, mamaya guys mahaba pa yung yung video ko kasi ko yung mga karanasan ko o paano ko napunta sa Maynila. Okay guys, mamaya sa papalo ng sa nagpa-check up. Ang dami kong gamot. Halos lahat ng araw-araw na pagdi-deliver ko napupunta lang doon sa mga gamot. Hirap talaga ang buhay guys dito, parang di kakayanin. Ngayon guys, pinto ako ng umpisa pagka bata pa ko sa sa ganitong edad ko. Ang totoo lang guys, pinanganak ako ng June 19, 1974. Ang pangalan ng ng magulang ko, nung magulang ko kasi Tubong Cagyanao, Surigao del Norte.
Diyan sa may ano kami sa Purok, Puno, diyan sa Cagayanao. Ang pangalan ng papa ko si ano, Manuelito Maning Minil. Ang hindi ang mga ano diyan, medyo may mga nakakatanda diyan, yan kilala siya. Saka yung lolo ko diyan si ano, si Jose Lusay Minil diyan sa Purok Puno. Kung kilala niyo si Lisa Minil diyan, magkatabi lang bahay namin diyan. Ang nanay naman niya si ano, si Pansang Esperanza Pansang Minil, Baginaon. Yan, sama ni Jose Lusay. Kilala niyo siguro si ano, si Tay Perez diyan sa Cagayanao. Yan, kapatid yan sila. Yung tatay nila Rosie. Yan, si Nay Tunay, yan, mga lula ko yan diyan. Sila Nay Tunay. Sila Tay Pulik, yung tatay ni Rosie. Yan. Yan dyan, tubong Cagayanao talaga papa ko. Kaso lang napadpad rin si papa dito sa Surigao. Kasi dito sa napangasawa niya si Edita, yung mama ko Edita, Silo Santillana, Minil. At puro sila teacher sila puro. Tapos kaya doon na si papa sa Surigao. Yung mama ko naman dyan sa Tondo, sa Surigao City at saka sa Punta Bilar. Yan, Punta Bilar. Nung bata pa kami, doon nag-aral ako diyan sa Punta Bilar. Ang eskwelahan kasi sa barangay Punta Bilar hanggang grade 4 lang dati. Walang grade 6, walang grade 5, walang grade 6. Kaya diyan ako diyan kami nag-aral kasi diyan pa kami nakatira dati sa sa Punta Bilar. Naalala ko pa yung hindi nyo siguro yung ano ko si Ma'am Jermina Responte, ang teacher ko yan, pati si Mama, pati si Auntie Diding Santillana, Gaudencia Santillana, yan, naging teacher ko yan hanggang grade 4. Kaya yung mga kabats ko dyan, sila Rocky, si Rocky Oking, yan, Castillo, sila si Marilyn Santillana, yan mga kabats ko yan. La Petronilo Libertas, yan kabats ko yan. La Robert Castillo, kabats ko yan. Richard Langit, yan kabats ko yan. Basta maraming kabats dyan. Sila Randy Castillo, yan kabats ko yan. Randy Castillo. La Edmond Silos, kabats ko yan. Wilma Gurgod, yan kabats ko yan. Yan sa Punta Bilar. Tapos pagkatapos ko ng guys ng grade 4, yan nag-grade 5 ako doon sa Barangay Lipata. Ang Barangay Lipata, doon kasi doon na-assign yung papa ko ng head teacher siya doon dati sa Barangay Lipata. Diyan mga kabats ko diyan sa grade 5 pala, grade 5. Diyan kabats ko diyan sa Lipata. Diyan pagkatapos ko sa guys sa Barangay Lipata, doon ako nag-grade 6 sa Barangay San Juan, Surigao West Elementary School. Doon ako nakagraduate ng grade 6. Kaya yung mga kabats ko diyan, sila si Glinda Cerda, Glinda Cerda ba yun? Tapos sila Jun Pungkol, sir. Section 1 sila, kami section 2. Section 2 kami. Kay Ma'am Ogsimar kami, sila kami, Ma'am Sanchi sila. Sila si Armin Bonilla, dyan sila. Armin Bonilla, sila Laila Tumay dyan. Sila si Robert Arisa. Sila si Labagits. Si Rene Balo, yan. Sila si Alberto Hapson. Yan, mga kabats ko dyan sa Barangay San Juan. Ayun yung pagka doon, okay naman kasi lumipat na rin kami sa bahay namin kasi may bahay talaga kami dyan sa Sabang. Dati kasi nung sa Punta Bilar pa kami, pinaupahan lang namin yun. Yung doon ako nag-aaral sa San Juan, yun, lumipat na kami ng Surigao.
iniwan na namin yung bahay doon sa Portabilar, yung pinapatirahan na lang namin doon, pinapagamit namin sa yung mga kapatid ng mama ko, sa mga negosyo nila. Yun, nagamit nila yung bahay namin doon, na pakinabangan din yun. Tapos tinira din ng mga pinsan ko doon yung bahay sa Barangay Portabilar. Kasi nandun, sa Surigao na kami. Pagkatapos ko doon sa San Juan Surigao Elementary School ng yan, may mga kapitbahay namin dyan. Diyan may bahay pa rin kami dyan sa Bang. Kaso lang pinaupahan kwarto-kwarto. Kaso lang yung upa lang pagka may sira doon pinapagawa lang. Hindi namin binibenta kasi para sa katulad sa akin, malapit na rin ako umuwi. Dahil tapusin muna, darating tayo dyan. Ngayon, nag-aaral ako doon sa Surigao High. First year ko 2000 kasi 87 ako sa pag-graduate ko ng grade 6 sa Barangay San Juan. Pero 88 first year high school yun. Marami yung mga kaibigan, doon. Doon nag-umpisa yung barkada ko nung second year, third year hanggang fourth year. Puro pasang awa lang ako kasi napabarkada ako eh. Halos hindi ako pumapasok, pasang awa lang, nakakagamit lang ko dahil sa tulong kung nakilala yung kay Norma Minil. Yun. Pero lagi niya akong minsan nasampal pa nga ako noon, sinuntok pa nga ako noon dahil pabalik-balik ako doon dati sa guidance, Kamamgo. Halos pabalik-balik, parang napahiya na siguro siya na inalagaan yung pangalan niya, tapos may isang Minil na sirang ulo. Parang nagsira sa pangalan niya, kaya naunawaan ko rin yung kaso lang libre yung kabataan, napadala ko sa mga barkada. Yun, pagkatapos noon, high school, yung kabats ko dyan, mga kabats ko, nakinig lang sa kwento ko para malaman nyo kung anong buhay ko, buhay. Pero doon naman sa Surigao, okay lang naman kasi nakakain sa kung may gustong bilhin, nabibili kasi yung mama ko kasi teacher din yun, saka yung papa ko principal. Kaya kung anong gustong bilhin, mabibili. Laging napapatrouble sa mga lalo din sa may mga tropa ko sa Tondo. Pati doon sa Surigao, yan, laging napapatrouble doon. Kaya yan, siyempre experience lang yun dahil mga kabataan pa. Kaya kung ibalik mo lang yung buhay, hindi, parang ayaw na kasi huli ng pagsisisi. Noon. Pagkatapos doon sa Surigao High, yun. Akala ko na magagandang buhay din sa pagpunta ko sa Manila, yun. No, lumapag ako din sa kasama ko yung tito ko na namatay na, si Uncle Puling sa Tiliana, yung sinamahan ko. Nagbarko lang kami noon. Yan, lumapad, pumunta dito kami sa pinsan ko doon sa Kanlalay. Kaya Duran, kasi may restaurant yung kapatid ng mama ko, doon muna ako nagtatambay. Tapos, hindi mo pa kaso kami guys, apat kami magkapatid. Ako ang pinakabunso. Dalawa lang kami lalaki guys. Tapos, ang babae din dalawa. Yung pangalan namin si Emily Minil. Tapos yung sunod sa ang panganay lalaki, Joy. Yun. Tapos yung pangatlo si Merlin Minil. Yan, mamaya ikuwento ko yung Merlin Minil pati yung doon. Dito ko na nasa Manila guys, yung sa bagay sa papa dati talaga nagpapadala naman sa akin dito ko sa Manila, pero hindi pa sapat guys. Dahil siyempre may mga mga tinutulungan tayo ganyan. Yun kapag napunta ko doon sa bayanan. Doon sa bayanan, siyempre hirap ng buhay namin sa bayanan eh. Yun, tulong-tulong, yan, napagtrabaho ako ng construction doon. Siyempre hindi pa sanay sa trabaho. Sama ko yung kapatid ko. Yung grabe hirap namin, construction, dahil
bit-bit ng graba, buhangin, halublak. Tapos magmasok ka pa, bubutasin mo yung pinakapader. Tapos nayawan namin yung construction, nagbenta rin kami ng parol. Oo, parol, iniikot namin halos buong San Pedro, Laguna at saka Sukat, Muntinlupa. Yung wala na ngayon mga parol ngayon eh. Dati may mga parol yung mga makikintab na kabila, ilagay mo dito sa ilagay mo sa hirap namin doon guys. Balos 2 beses lang kumakain, tapos mga mga tuyo dyan o grabe hirap namin noon. Kaso na tulong-tulong lang para lang sa kahirapan. So ngayon nung natapos ang problema, okay na yun, umuwi na ako dun sa amin. Umuwi muna ako kasi pinauwi ako na dahil nang gusto sana ng mga tiyoyin ko paaralin ako dito. Di pumayag yung kapatid ko na babae. Yan, doon ako. Yung pag-uwi ko doon, di kasi ako nakatapos sa Di kasi ako nakapasa ng NCE. Alam mo sa NCE, di ka makakuha. Pag hindi ka nakapasa ng NCE, di ka makakuha ng 4 years. Kaya pag uwi ko doon, yun, ang kinuha ko, vocational. Automotive. Yan, mga kabats ko dyan sa Eminite, dyan sa Bitondo, eskwelahan dyan. Yan, sila Andoy. Si Gorilla, si Andoy. Bonilla, yan, mga ko, sila si Kuning, Mikey, marami kalimutan ko na sila pero yung ibang kurso ang kinuha. Sila Nining Alaman. Rogelin. Nining Alaman yan. Yan, kasabay kami dyan sa Eminite, masaya. Pagkatapos yun, yan, bumalik na naman ako dito sa Maynila. Yun, nagsama-sama kami doon sa Hindi ka naman pwedeng magano sa mga kasi hindi ka naman professional. Yun, nangupahan kami doon sa may San Pedro. Tapos yung kapatid ko, kasi sila kapatid kong babae, dati sa Krami sila. Yun, lumipat kami dito kasi nakapagtrabaho na rin yung kapatid ko doon sa may sa Kusay. Carmins din. Tapos yung ako din nakapagtrabaho din ako sa doon sa Isabel, yung paggawa ng mga beer. Pinasok ako ng asawa ng pinsan ko doon. Grabe din. Kailangan kasi malayo doon sa amin, doon sa may San Pedro, sa taas pa kami sa bundok. Bababa ka kailangan gigising ka alas 4. Kasi kailangan sa pag alas 6 nasa Bandikla ka na. Layo pa ng lalakarin mo sa looban. Yan trabaho ko doon, tagawalis. Walis ng mga bubog. Kung ano na utos sa'yo. Magkamada ng mga beer. Siyempre, hanap buhay din yun. Marangal din. Marangal naman hanap buhay yun. Pero yun nga, talagang palakasan ng trabaho. Tapos, nakatatlong balik ako doon. Tatlong balik ako doon sa Isabel. Tapos ngayon, pagkatapos noon, nakapag-trabaho ako na pagkatapos noon, nag-apply ako sa Euratex. 5 araw lang ako kasi ang hirap ng trabaho doon sa Euratex kasi doon ka sa initan. Pag umulan, basa ka. Kaya umayaw ako nung yung mayroong bagong bukas sa may Tunasan sa Muntinlupa. Apply ako doon. Yun, buti na-regular ako doon. Siguro may hindi ko malaman kung nakadalawang taon ako doon. Yung kasama ko yung sila Ma'am Aida Rasunabi, nakapagtrabaho din doon yan. Sa Muntinlupa. Yun, paikot-ikot lang sa mga kamag-anak dito sa Manila. Wala na yung puntahan eh. Tapos ayun, umuwi na ako doon sa umuwi na naman ako ng Surigao. Yung kasama ko nila mama sa papa doon. Yun, ganun din. Barkada rin yan. Tapos si papa noon, paalisan na po ng Australia. Kasi may seminar siya doon. Kasi teacher yung papa ko, pinapadala siya ng school sa Australia. May seminar.
Tapos hindi pala yung papa ko, may sakit na pala yun. Ano siya sa atay yung sakit niya. Pero hindi na siya uminom, wala siyang bisyo lahat. At kung nakakilala yung kay papa, walang bisyo yun. Yun dito sa naabutan, palipat-lipat ng ospital dito sa may Muntinlupa Doctor hanggang nadala namin sa PGH. Talagang yung pagkapatay niya talagang mas napakasakit yun kasi siyempre pag sa atay, pag namatay ka talaga, kaya grabe ang namin dito kay kay papa. Yun, mula noon, nung bumalik kami ng Surigao, tapos nung nag-retire si mama, yun, dito na kami sa dito na kami sa Maynila. Dito sa may San Pedro sa may mayroon kasi yung kapatid ko may nakuha kasing bahay doon sa Pag-ibig doon sa may Carmona. Ang iba na alam nila diyan eh. Yun, doon kasama kong mama ko. Pero bahay ng mama ko yun, magkasama kami doon. Tapos bumili si mama ng ng FX. Ako nagda-drive. Ganun din, buhay driver, mahirap din. Kasi yung pinag-drivean ko dati, yung walang prangkisa, kolorum lang. Ang biyahe ko, South Mall, San Pedro, yun. Yun, ang kumikita naman, pero hindi pa rin sapat. Dahil alam mo naman ang buhay driver. Kailangan, makakain lang ganyan. Tulong-tulong, pati yung kasama ko yung kapatid ko. Yun. Tapos nung una pagkatapos ng pag-drive ko, yun, kinuha ko ng kapatid ko sa may negosyo sila, kapatid ko. Yun, kami ang doon, kami nauna doon sa yung pagtayo niya, kami una yung doon sa tinayo niyang negosyo. Okay naman yung negosyo. Okay naman ngayon, okay pa rin. Yung tapos nung natulungan nila ako na makakuha ng sikana hindi na ako nakatuloy doon sa negosyo ng kapatid ko. Tapos nag-drive naman ako ulit ng van, kaso lang ganun din. Lang kasi walang prangkisa, kasi walang pambili ng prangkisa. Yun, drive ako ngayon. Tapos, kasi yung kapatid ko rin na yung isang kapatid ko, mayroon siyang tubigan din, Tapos yung isang kapatid ko, ganoon din. Kasi pag walang hanap buhay, patay ka talaga dito sa Pero dati, okay lang naman dati kasi yung tubig malakas, kasi kunti pa lang Ngayon, nung pagkatapos ko mag-drive, napapagod na rin ako sa pag-drive kasi wala rin kita, wala talaga eh. Ayun, pagkain meron, pero wala talaga hanggang hindi sapat. Tapos kasi yung napalis na kami doon sa Carmona, lumipat na kami ng Pasita. Lumapahan kami doon, yung kasama ko pa rin yung mama ko, yung nakapag-asawa din ako. Kasama ko doon kami, lumapahan lang kami doon sa Pasita. Yun, nagtayo kami doon ng tubigan, yung sa garahe lang, yung water station doon sa garahe. Pumayag naman yung may-ari na magtayo kami doon ng tubigan. Yun, buti yung una okay pa. Gawa ang tubig ka talaga namin guys, 20 pesos lang, minsan nga 15 lang eh. Kaya mahirap mo kung kikita ka man yun, tamang-tama na talaga pagkain kasi sa dami na nagtubigan. Yun, minsan pagka kinuha tao, ako nagbubuhat, ako nagdadrive, ako naghuhugas, ako nagre-refill. Kaya mahirap talaga ang buhay guys, kung talagang sa bagay, talagang hindi ka po pwedeng hindi ka hindi ka pwedeng kasi bala ko nga talagang kung may iba lang hanap buhay, gusto ko na itong dahil okay naman kita kahit 20-20 lang, mayroon din talaga ibig sabihin makakain ka talaga sa araw-araw, pero hindi talaga tamang-tama lang.
Ito nga guys, sa totoo lang, itong tinitirhan namin to, hindi naman talaga sa amin to eh. Sa bangko may-ari nito guys, bangko. Ngayon, pagka kasi hirap na magulo kasi pasalamat nga ako ang nagbayad ng equity ito, yung kapatid ko si Merlin Minil. Tapos siya rin naghati lang kami sa buti nandiyan napakabait yung kapatid ko na yan. Yung si Merlin, yan talagang tumutulong sa akin mula nung pa. Kasi kung kita ko naman talaga dito guys, wala. Talagang sobrang Kasi yung itong bahay, pagka hindi na namin tumabayaran, yan. Tutusin siya na kasi maliit ang kita talaga tubigan kasi sa sobrang dami ng water station, parang mahirap pa ng kumita sa araw-araw. Siyempre, papasweldo mo sa tao, maintenance. Itong bahay guys, hindi amin to. Mayari nito bangko. Pagka hindi na kami makabayad sa bangko, yan, kukunin na to. Kasi ngayon, parang nahirapan rin ako. Kasi buti nga, nandiyan yung kapatid ko, si Merlin. Hati kami dito sa monthly. Pati sa tubig ko, hati din kami. Pero napakabuting mga kapatid yan. Pati yung sa tubig, kuryente, kahit sa pagkain. Yan, nagbibigay siya sa pagkain namin kasi yun nga, hindi ka namin kaya. Para kasi sa mga anak ko nga, halos lahat mga gamit sa mga anak ko, siyang bumibili. Dahil may malit lang talaga kasi kita dito sa tubigan na to. Pero kung hindi ko malaman kung di ko nakakayanin kasi marami na akong sakit eh. Pag walang tao, ikaw ako mag-deliver parang makita ng mga mga likod ko. Tapos marami na ako sakit ngayon, may prostate ako, may sa kidney. Bala ko talaga guys, pagka hindi ko na kaya itong mabayaran sa bangko itong bahay kasi hindi naman talaga amin to, may-ari ito bangko. Buti kung lagi tayo, okay lang kung lagi malakas ang katawan natin, pati yung kapatid ko, nagdadasal ko lang na lagi kasi siya lang talaga tumutulong sa akin eh. Buti nga ako sa Panginoon na sana lagi malakas ang katawan niya kasi siya lang talaga Tapos kung hindi ko na kayanin guys, baka uwi na lang siguro kami doon sa Surigao. Kahit pa paano doon sa Surigao, may bahay kami doon na lang siguro sa Punta Bilar. Tapos sa bang kasi kahit pa paano makakatulong din yun kasi may nangungupahan, pandagdag din namin ng gastusin kasi yung mga anak ko, kalbaryo pa to eh. Pa sila ngayon, third year high school pa sila ngayon eh, mga matagal-tagal pa tong nila. Kaya at sa Surigao, wala kang baka magdinatinda lang siguro doon, at least doon, mabubuhay ka naman dito kasi halos pwede ka magtanim-tanim doon ng gulay or makakatulong sa doon. Tapos kung hindi, drive ako ng tricycle. Kung habang nag-drive ako ng tricycle or doon, kung makabila ko ng pambot, mga isda na lang. Tapos may kunting tindahan, yun, buhay na rin. Kasi dito wala na talaga din na kaya. Buhay dito. Kahit pa paano naka-experience din na buhay na Manila, pero doon na lang siguro kami titira sa Surigao pagka di na kaya nabayaran ng bahay. Kasi may ina ng tubigan talaga namin. Sa dami baka siguro baka lang si mama kung sasama si mama sa akin kung lang special na lang. Ako gusto ko umuwi. Yung mga anak ko kasi pero wala siya magawa dahil
Kaya sabi ko, sige magpaturo na lang kayo doon sa ano, sa mga kamag-anak nyo, kasama nyo sa bahay, o sa mga friend nyo, mga kaibigan, pagpaturo kayo na para makapag-subscribe na sa akin. Turo yung iba naman, turuan nyo na lang para madagdagan yung subscriber ko. Kasi baka araw na makamatay sa YouTube. Dahil sa tulong ninyo, sa mga support nyo. Maraming salamat. Una, salamat tayo sa Panginoon na kahit may sakit tayo pero ayan, magmilagro, baka matanggal yung sakit natin. Kapit lang, kapit. Lalo sa pakisupport naman yung guys, yung yung sa asawa ko kay Graciana TV. Pati kay lalo kay yung sa kapatid ko si Merlin Minil, yan talagang tumutulong sa akin. Siguro kung wala siya, baka wala na rin ako. Kung saan na ako pulutin. Ewan ko lang kung anong gagawin niya dito sa kasi hindi na talaga kayang magbayad ako dito sa bahay. Kaya parang nangupahan na kami dito. Kaya sa edad ko ito, okay lang naman kasi gano'n naman talaga ang buhay. Kung sinuwerte talaga. Kung, yan, pero pa rin, kapit lang sa taas. Hindi ka pababayaan. Lagi ka lang dasal. Humingi sa kanya. Sa mga yung mga nag-subscribe sa akin dyan, lalo din sa may sa taga-Cagayanao. Kahit din taga-Cagayanao, yung mga kabats ko sa Surigao del Norte National High School. Salamat sa inyo mga batsmate sa pag-support. Kahit maliit parang kayo din ang tutulong sa akin kung tulungan nyo ako para madagdagan yung subscriber ko. Kaya nyo lang yun, i-share nyo na lang yun yung ko YouTube channel, KMM TV. Tsaka yung mga videos ko para maraming sa mga kamag-anak ko dyan. Lalo sa Libertas Family, Gorgod Family, Silos Family, sa Langit Family, sa Lisbo Family, sa Litang Family, Baginaon Family, sa Ibol Family, sa Ikibal Family, lalo sa Santillana Family, Minil Family, yung mga sa mga kabats ko, sa Pitalyo Family, lalo dyan sa Del Carmen, marami akong dyan nag-subscribe sa akin dyan sa Del Carmen. Mayroon din sa sa Pilar, mga kamag-anak namin dyan sa Pilar. Papasalamat kami sa mga Lunggos, Idir Family, Ibol
talaga. Kasi siyempre, hindi tayo pamayanan ng Panginoon. Yun, shout out sa mama ko dyan sa Carmona. Baka, di mo na kayo pupunta. Kung makapunta kami ngayon, linggo, hindi sure na linggo. Kasi siyempre, nag-iisa lang mama natin, wala na yung papa. Kailangan lagi mong bisitahin kasi pag nabisita yung magulang natin, kahit naman tayo siguro, pag ganyan din, pag hindi tayo mabisita ng mga anak natin, pagdating ng araw, parang malungkot tayo kasi anak natin yun eh. Kasi mama, pagka binisita namin, buong araw doon talaga kami. Maaga pa kami doon. Mga alas 7 nandoon na kami. Matutuwa na yun pag nakita yung ano niya. Uwi kami, gabi na. Araw na linggo kasi hindi naman pwede pupunta lang doon na parang kahali ka lang doon tapos alis na kaagad. Hindi. Kailangan pagbigyan natin ng oras habang nabubuhay pa tayo sa mundong ito, yung mahal natin sa buhay. Talagang kailangan makita natin na papakita natin sa kanila na mahal naman natin siya. Kasi yung mama ko rin, isa rin na tumulong sa akin, hindi niya ako pinabayaan. Halos lahat ng yung
paggawa yung ano. Kasi natamaan ng wedding guys. Kung sino nakapunta doon sa ano, Punta Bilar yun, natabaan. Doon muna kami ano. Pakiusap ko muna sa kapatid ko na doon lang muna kami sa ano, sa Punta Bilar para hindi naman kami kasi mahirap kasi pag umuwi ka doon, mangupahan. Wala din. Yung may bahay naman doon, pero ano nga, nasira kasi na ano ng wedding, pero okay lang. May mga kwarto pa naman eh. Kahit siguro, pag may sala, siguro may isang lipa, pwede na rin yun. Kaysa wala talaga, di ba? Kahit paano, wala kang sarili, walang inupahan. Ang hanapin mo lang, ano, pagkain na lang. Saka pag-aaral doon, may mga ano naman doon, may yung sa public school, yung mga anak ko, doon na lang. Sabi ko, diskarte na lang tayo. Sinasabi ko ba anak ko na, ito lang talagang buhay natin. Di tayo pumunta tayo ng Manila. Di tayo pinalad. Kasi ang katotohanan talaga, ang karamihan talaga pumunta dito sa ano, sa Manila. Dahil nangipalad ba na baka dito yung iba talaga makita mo naman bulusok talaga, yung iba naman tamang-tama lang, yung iba naman talagang hindi kinaya, ayan umuwi ng probinsya, ayan yung iba dyan, yung mga kababayan ko dyan sa probinsya umuwi din sila pero nagtrabaho din sila dito matagal na panahon din, pero buti na lang yung may bahay na doon, okay naman, maganda naman buhay nila, nakingiti naman sila doon. Dalawa lang ang opsyon ko, pagka hindi ako mag-drive ng tricycle, baka bibili ako pambot, baka mag-isda na rin siguro ako. Pero sa una, pag pag-isda, siyempre pasama ka muna. Maganda dalawa talaga kayo. Kasi ako, di pa ako magaling sa pang-isda. Pero kailangan ang ano ko talaga, tinda, kung ano kayo negosyo doon. Ang pinakamadali, tindahan. Hindi mo mabibili, o di kayo na lang kakain sa ano. Huwag niyo lang isama yung ano, puhunan. Kasi patay, iyak talaga pag sinama mo yung puhunan. Yung ano lang, kung kita ka ngayon ng 50 pesos, di yun lang ano, yun lang gagastusin. O 100. Basta huwag kayo isama yung ano, puhunan. Kasi yan, patay, digado. Mumutang na naman sa kabilang tindahan pag naubos yung paninda mo. Sa umpisa, pautangin ka. Kasunod, wala na. Paiyak ka na. Yung hirap ano. Okay, sana kung dati kasi ang ano, ang tubig, yung mga nauna, yung swerte kasi ang tubig pa dati 40, may 50 pa nga dati ang tubig eh. Tapos bumaba 35, tapos naging 25, ngayon 20 na lang. Minsan sabi 5 plus 1 100, 6 plus 1 100. Susumahin mo magkano, tag 16 ang isa.
Dati ang mahal ng tubig, pero yung ano ko nga, ano ko, yung ito guys, ito yung nabili ko ng gamot, oh. Ito sa, infection sa ihi. Baliktad ba? Tama? Yan, ito. Yan. Ito sa ihi. Ito naman guys, ito, tuloy-tuloy pa rin. Nakainom na ako ng ng isang linggo, tapos sabi niya, 3 buwan inumin ko to. Ito yung sa prostate. Yan, oh. Oo, baliktad ba to? Yan, oh. Yan. Yan sa prostate. Ito naman sa yung nga sa bato ko yan. Yan guys, oh. Yan. Kaya halos yung nga naubos lang dito sa sa mga gamot na to. Sobrang daming gamot. Kaya kung baka mayroon kayong gamot diyan sa sa bato sa kidney at sa prostate, mga antibiotic diyan, padala niyo lang sa akin. Tulong niyo na lang. Kasi pag hindi ako makaanon nito guys, hindi ko mainom daw to. Baka matuluyan ako mawala din sa mundo. Tawa na ito. Balik-balik ako, isang lang, balik na naman. Ay! May tao! Duran! Guys, nakuha yun. Yung sa gamot ko yung gamutan ko. Basta wag niyo kalimutan guys yung YouTube channel ko, KMM TV. Mabuhay pang matagal si KMM. Upload ko to, dito na i-upload to. Sana may shout out ako. Matagal-tagal to guys na ko. Kasi kailangan ko ng may requirements yata to na mag